Talagang dry na po yung ating mais. Baka isang araw lang po yung bilad nito. Kaya medyo kumukulubot na yung kanyang mga mga butil. So indikasyon yan na konting na lang ito. Konting drying na lang yan. So ito talagang napaka dry na siya. Ayun, iba yung kanyang kulay kapag na-dry siya dito sa kan. At kahit malakas ang hangin ngayon araw-araw dito, hindi nabubuwal o hindi nababali yung ating mais. Hindi pa rin naman talagang totally dry yung puno niya. Mayroon pa siyang katas. Yan Yan. Papakita natin sa mga nag-aalang sa sinasabi natin, sa ginagawa natin. Ayan buhay pa yung ating mais. Ayan ayan. So subukan nyo po yung ating ginagawa, baka sakaling magaya ninyo at kumita din kayo ng malaki kagaya natin. Kasalukuyan nagpapa-harvest po tayo at maliliit yung sakong kanilang pinaglalagyan Basa pa rin to yung lupa na pinagdadaanan ng harvester. Nagpa-harvester na po tayo. Maliliit po yung sako na ginamit ng harvester. Kaya medyo mababa yung timbang. Ayan ang average lang nito ay 50 kilos per sack. Naka mahigit 100 na po itong mahigit kalahati. Nandun yung kakasama nito para maging 1 hektarya. Hopefully siguro mga mahigit 200 na na sakong maliliit. Yun, maliliit yung sako. Ang average ng weight ng isang sako ay mga 50 kilos. Ayan po yung ating mais ngayon. Siguro isang araw na lang ang bilad ng nito, drying nito. Dahil talagang napakatigas na. Maganda yung ating ani. Lampas 200 na 50 kilos yung ating nakuha. So nakuha din yung 10 tons per hectare na sumobra pa. Ito natin yung ating inanihan. Ito na yung mais natin na pinadry po. Ka-harvest lang po ito kahapon hanggang sa kabila. Mga 300 na sacks po ito na yung maliliit. Papakita ko sa inyo yung kulay ng ating mais, yung kaibahan niya. Ito yung ating mais, halos dry na po siya.
napakadulas na po ng ating mais. 3 hours lang po. 3 hours pa lang yung drying period niya, pero napakadulas na po. 1 day lang itong drying nito. Ito yung mais na siguro napilit ito. Hindi pa talaga aanihin. Yan, iba yung kanyang kulay, oh. Saka maliliit yung kanyang butil. Siyempre siguro sa mahal ng krudo ngayon, baka hindi na pinatubigan yan. Itong sa atin talagang nakuan siya sa tubig, naalagaan siya sa tubig. 5 times po tayo nagpatubig dito. Yan. Sa mga hindi po naniniwala sa ating mga ginagawa, pakinggan niyo po yung ating sinasabi, baka sakali makumbinsi po kayo. Ito, napakadulas na ito, halos dry na. Ito yung 132 days yata ito. 120 lang sana. Pero sinobrahan natin. Maraming request na ipakita natin yung video nito, kaya ito. Tingnan nyo, pulang-pula. Yan yung inani natin. Hanggang doon sa kabila. Pinapayagan pa naman tayong mag-dry dito sa bypass. Kukunti pa lang kasi yung mga dumadaan dito. Mga hanggang alas 2 siguro. Amin na tong isasako. Dahil talagang dry na. Nagsimula kami magsako kaninang alauna. Hindi pa namin tapos, oh. Doon sa kabila hanggang doon. Yan, mga nakikita niyo yan. Sa atin po yan. Nagsasako pa lang yung ating mga kasama doon. Last na yun. Yan. So, mag-alas 6 na. Alauna hanggang alas 6 na oras. Nagkarga ng sako. Okay naman itong ating mais. Hindi masyadong hindi masyadong kumulubot. Halos konti lang yung naging malalaki pa rin yung mais. Iba talaga kapag hintay natin yung talagang at lumampas sa maturity date. Ang lalaki, oh. Ang laki ng buto. Halos walang bawas. Nabawasan lang ng moisture content. 13 po yung nito. Moisture content nito. Ayan. Mahigit 200 tong ating binilad na mais. 250 yata to, eh.